Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa higit pa sa Amerika ang Pilipinas ngayon kung natuloy ang plano ni Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos ang pinakamagaling na leader o naging Pangulo sa buong mundo. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo dahil naitala iyon noong 1995 nung nagkaroon ng World Study ang mga scholar sa buong mundo. Paano nangyari yun? Ito po ay dahil noong panahon na si Pangulong Marcos ay namumuno sa ating bansa. Hindi lamang po sa Pilipinas siya nakatutok, kundi may mga ilang bansa rin na nangangailangan ng tulong niya na kung saan pinupuntahan niya nang sa ganun mabigyan niya ng advice ang mga bansa na nangangailangan ng tulong mula sa leadership ni Pangulong Marcos. Kaya naman nung panahon na yun ay sikat na sikat si Pangulong Marcos. At dahil sikat ang ating Pangulo noon, kasama yung lahi natin ng ating bansa na naging kilala sa buong mundo. Nung kumandidato si Pangulong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas noon, bukang bibig na po niya ang "We shall make this nation great again." Bakit kaya? Ito ay dahil alam ni Pangulong Marcos ang kakayahan ng mga Pilipino. At alam ni Pangulong Marcos kung sino tayo dati bilang mga Maharlikans na kung saan isang progresibong bansa bago pa man pumasok ang Spain colonial. Ang plano ni Marcos noon sa ating bansa ay gawin ulit na matatag at dakila, makapangyarihan, progresibo at malago ang ating bayan kagaya noong panahon ng Kingdom of Maharlika. Alam kasi ni Pangulong Marcos ang malawak na kasaysayan ng ating lahi. Gumawa si Pangulong Marcos ng isang pambihirang plano. Nagkaroon po ng blueprint ang plano na yon na kung saan andun na lahat kung papaano gagawing matatag muli ang ating bayan. So may guide na sila sa panahon na yon na ang plano na yon o guide ni Pangulong Marcos noon ay ginaya po ni Lee Kuan Yew sa Singapore. Dahil nga magkaibigan si Lee Kuan Yew at saka si Ferdinand Marcos noon. Ang New Society Book, mga sangkay, dito makikita kung papaano uusad ang matinding paglago ng ating bansa noon, na ang mas makikinabang ay ang future o panahon natin ngayon. Grabe mag-isip si Ferdinand Marcos, no? Hindi lamang po niya inisip yung panahon nila noon o yung present time nila noon, kundi mas inisip niya kung ano ang magiging future ng Pilipinas. Dahil dito, mga sangkay, nagpatayo si Pangulong Marcos ng mga malalaking proyekto sa ating bansa. Kagaya na lamang ng mga tulay, schools, kakalsadahan, hospitals, power plant, mga pabahay, dam. Ito ay mga pangunahing kailangan ng bawat Pilipino. Na ang mga proyektong ito ay pinakikinabangan magpahanggang sa kasalukuyang panahon na hindi lamang makita ng mga anti-Marcos sa panahon natin ngayon. Ngunit sa kasamaang palad, mga sangkay, sinira si Pangulong Marcos ng iba't ibang klaseng black propaganda. Pinaratangan siyang isang diktador. Pinaratangan ni Ninoy Aquino na si Pangulong Marcos daw ay isang diktador, mamamatay tao, magnanakaw. At ang masaklap, mga sangkay, pinaniwalaan ito ng iilang Pilipino noong panahon na yon. Binabagsak si Pangulong Marcos sa tulong ng mga pare, oligarchs, mga corrupt politicians, mga komunista at buong puwersa ng dilawan. At para sa mga hindi pa nakakaalam, kasama ang Amerika sa pagpapabagsak kay Pangulong Marcos. Kung nasunod lang sana ang plano ni Pangulong Marcos, higit sana tayo sa Amerika o kahit sa Singapore sa panahon natin ngayon. Samantalang ang Amerika noon naghihirap at namumulubi. Maraming ginto ang ating bansa at maraming mga natural na yaman na malamang sa malamang kung hindi po nasira si Pangulong Marcos, lahat ng yan ay ang nakikinabang tayo ring mga Pilipino. Kung nasunod lang ang plano ni Pangulong Marcos, malamang sa malamang walang squatter sa panahon natin ngayon. At kung nasunod lang sana ang plano ni Pangulong Marcos, malamang din na ibalik sa orihinal na pangalan ang ating bansa na Maharlika. Nagpadaya yung iba Ayun, ito ang nangyari sa atin ngayon. At eto pa, mga sangkay, kung nasunod lang sana ang plano ni Pangulong Marcos noon, hanggang ngayon sana mga disiplinado pa ang mga Pilipino. Kita mo naman ang pangyayari ngayon, di ba? Since 1986 at hanggang sa kasalukuyang panahon, mapabata man o matanda, mga sangkay, wala nang respeto sa kapwa. Alam nyo ba kung bakit, mga sangkay? Nawala kasi ang disiplina. Alam naman natin yun, mga sangkay, na bukod sa pinakamagaling si Pangulong Marcos the leader, ayaw din niya na hindi nadidisiplina ang kanyang nasasakupan. Yun yung dahilan kung bakit mga disiplinado ang mga tao nung panahon niya. Maliban na lang nung sinira na siya ng black propaganda. Ito pa, isa pa, mga sangkay. Kung nasunod lang sana ang plano ni Pangulong Marcos, walang dugyot na kalsada sana sa panahon natin ngayon. Kung nasunod lang sana ang plano ni Pangulong Marcos, di sana walang maruming ilog
at karagatan sa Metro Manila ngayon. Ulitin ko mga sangkay, kailan ulit nag-umpisa maging marumi ng sobra ang mga ilog at karagatan natin dito sa Metro Manila? Nung pumasok si Cory Aquino. Pasalamat na lang tayo, yung ibang estero ngayon medyo lumilinis na dahil sa pagsisikap ni Pangulong Duterte. Pero hindi lamang dun malaki pa ang tatrabahuin ni Pangulong Duterte para maayos ang sinira ng mga dilawan. Kung nasunod lang sana ang plano ni Pangulong Marcos, wala na sana mangingibang bansa na Pilipino para lang magtrabaho doon dahil malago naman ang ating bansa sa kasalukuyang panahon. Sana kung hindi nasira si Pangulong Marcos. Siyempre mga sangkay, ba't ka pa pupunta sa ibang bansa para magtrabaho? Para maging alipin lang ng ibang bayan kung ang ating bansa naman ay progresibo. Eto pa mga sangkay, kung nasunod lang sana ang plano ni Pangulong Marcos, wala sanang nagugutom na Pilipino ngayon. Wala sanang pagpag sa panahon natin ngayon. Wala sanang nanlilimos sa panahon natin ngayon. Wala sanang mga homeless na mga pamilya sa kalsada ngayon. At ito mga sangkay, ito yung pinaka-boses ng leadership ni Pangulong Marcos. Kung nasunod lang sana ang plano ni Pangulong Marcos noon, isang tunay na demokrasya sana ang dumadaloy ngayon. Demokrasyang may disiplina, demokrasya na kung saan lahat ay pantay-pantay at may respeto sa isa't isa. Kasi alam niyo mga sangkay, sa panahon natin ngayon, ginagawang sangkalan ang demokrasya para gumawa ng malaya ng mga kalukuhan sa ating bayan. Mga kriminalidad na gawain, nagagawa nila dahil bit-bit nila ang salitang demokrasya. So mga sangkay, sana naging aral ito o maging aral ito sa ating mga Pilipino na wag basta-bastang iiwan kung mayroong matinong leader. Wag sana biglang bibitawan yung matinong leader na kung saan nag-aangat naman sa ating bayan. Kung nakikita natin na yung leader na yon ay maayos, matino at mayroong magandang track record, bakit hindi natin siya tutulungan mga sangkay? So kailangan suportado lang natin ang ating pamahalaan. Ang ating pamahalaan ngayon ay ginagawa po yung lahat para may angat po ang kabuhayan ng bawat Pilipino. So kailangan lang natin sumuporta. So ulitin ko mga sangkay, higit pa sana sa Amerika ang Pilipinas ngayon kung nasunod lamang ang mga plano ni Pangulong Marcos. Maraming salamat sa inyong panonood mga sangkay. Ako nga po pala si Sangkay Janjan, isang millennial vlogger na nagtuturo ng mga tunay na kasaysayan ng ating bansa na hindi masabi ng mga libro ng kasaysayan o sa mga universidad na pilit tinatakpan ang katotohanan ito na hindi ko alam kung bakit. May pinagtatakpan ba? May pinagtataguan ba? Please like, comment, and subscribe, and please click the bell notification para lagi pong updated dito sa ating channel. And please, kung mayroon po kayong suggestions, mga topic, mga sangkay na nais pag-usapan sa ating channel, wag pong mahihiyang mag-comment lamang po. Comment down below at titingnan natin kung ano ang ating magagawa para sa suggestion ng mga topic. So guys, maraming pong salamat sa inyo at tuloy-tuloy lamang po ang suporta sa bawat mga ina-upload kong video. May mga adventure vlog dyan, mga travel vlog, etc. Mga sangkay na ginagawa natin. Suportahan nyo lamang po. View nyo, mag-like kayo, mag-comment po kayo. At sa mga solid nating mga sangkay dito sa ating channel, mabuhay po kayo. Marami pong salamat sa inyong walang sawang panunood sa ating mga videos. So hanggang dito na lamang mga sangkay. Maraming pong salamat sa inyong panunood. Please like, comment, and subscribe. Woo! God bless.